Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa gabi pong ito na tayo po ay nandito at makapakinig ng salita po ng Diyos. And ngayong gabi po ito mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral sa Book of Romans. So if you have your Bible with you, Book of Romans, chapter number 7, verses number 1 hanggang verse number 4. So, Romans chapter number 7, verse number 1 and verse number 4. So, the Bible says there, "Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband, so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loose from the law of her husband. So then, if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, through be married to another man. Wherefore, by my brethren, ye also are become dead to the law, by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God." Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa inyong pong kabutihan, O God. Lord, I pray that sa gabi pong ito, ikaw po ang kumilos sa aming pong buhay, Panginoon, na marinig po namin ang katotohanan na nanggaling po sa inyong salita. Lord, help us, O God, to open our hearts and mind. Matanggap po namin ang inyo pong salita, Panginoon, na kung ano po nakasulat sa inyo pong salita, yun po yung aming paniwalaan at yun po yung aming tanggapin, O God. Lord, gamitin niyo po ako na bilang instrumento, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala na nanggaling po sa inyong salita. At Lord, ito pong aming pag-aralan ay makatulong po sa aming buhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin, Panginoon. And if there's anything na meron pong hindrance sa aming puso at isipan, Panginoon, tanggalin niyo po ito, Panginoon, nang sa ganun kami po ay makafocus sa inyo pong salita. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. So muli mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Natapos na po tayo sa Romans chapter 6 last time that nag-study po tayo niyo mga kapatid. And I hope that we learn from that kasi nga mostly ng atin pong napag-usapan nung bago po matapos itong Romans chapter 6 po mga kapatid is all about sin. No? So mga bagay na mga kasalanan na ginagawa po ng tao, ginagawa po natin at ating pong nagagawa mga kapatid. So ngayon mga kapatid, magpapatuloy lang po tayo sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Book of Romans mga kapatid. And I hope mga kapatid na habang ito po ay ating pinag-aaralan, and syempre habang ito po ay napapag-aralan mga kapatid is palayo po tayo ng palayo dito po sa atin pong pinag-uusapan regarding po sa salita po ng Diyos, kung ano po yung bagay na sinabi ng salita ng Diyos sa atin po mga kapatid. And my prayer is always mga kapatid na tayo po ay magpatuloy na matuto po mga kapatid sa lahat po ng mga bagay from this book, the Book of Romans po mga kapatid, at ma-apply po natin to sa atin pong buhay sa araw-araw. Amen? Na tayo po ay isang Kristiyano po mga kapatid. So mga kapatid, sa atin pong pag-aaral dito po sa Book of Romans in verse number 1, sabi po dyan, basahin ko pong muli, "Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth." So mga kapatid, isang bagay po na dapat nating maintindihan is that ang tao po is, they were always under the law. Habang sila po ay nabubuhay, habang tayo po ay nabubuhay po mga kapatid, ang sinasabi po ng Bible is that it dominion over us. Ngayon mga kapatid, we know that we are not, hindi na po tayo under sa law po mga kapatid, but think about this mga kapatid na yung atin pong age from innocence, conscience, parating po ng government po mga kapatid, parating po ng promise, then yung law pumasok po mga kapatid. And sa panahon po na ito mga kapatid,
Nasa age of grace na po tayo mga kapatid. But then, just don't forget na meron po tayong sinusunod na tinatawag po nating law of authority ng atin pong bansa. Or meaning po yung atin pong yung government po mga kapatid. So, yung bagay po na yan mga kapatid, yan po yung isang bagay na inevitable po mga kapatid na kahit po lumampas po tayo sa bagay po na yan sa dispensation of law, is hindi po natin pwedeng i-deny yung katotohanan mga kapatid na habang tayo po ay namumuhay, tayo po ay nasa ilalim ng authority or law ng government po mga kapatid. So parang ganito mga kapatid, may mga bagay na hindi ka dapat gawin. So pag nagnakaw ka, syempre yung government, uhulihin ka. Pag pumatay ka, ganun po yung gagawin sa mga kapatid. So meaning, hindi ka pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay na gusto mo lang at ganito at tingin mo na wala siyang consequence po mga kapatid. So kahit po gaano po kadumi yung government, kahit po gaano po siya ano mang isipin natin mga kapatid, kakurap or whatever, but tayo po bilang isang tao mga kapatid, it dominion over us as long as we live it. Kaya mga kapatid, isang bagay na po kagandahan is that even though that we are still under the law of the government or authority po mga kapatid, hindi po maapektuhan yung ating pong kaligtasan po mga kapatid sapagkat ang kaligtasan po natin is nung panahon po mga kapatid na si Jesus namatay, nilibing at muling nabuhay. At kung isang tao maniniwala sa bagay po na yan mga kapatid, then siya po ay mamamatay sa law at malalagay po siya sa body of Christ at mapag-uusapan po natin yan mamaya po mga kapatid. So mga kapatid, isang bagay na bakit po tayo nasa law, under the law of the authority of whatever it is po mga kapatid, it's just, ito po ay para ma-refrain po tayo mga kapatid sa mga bagay na parating sa ating pong buhay na halimbawa mga kapatid, kasi magdadala po ito ng chaos eh. And for we know, imagine mo mga kapatid, we are under the law of the authority of the government but may mga tao pa rin talaga na kung gumawa po ng kasalanan mga kapatid, parang yung sinasabi nila na parang wala nga daw kaluluwa. But mga kapatid, even though na ganun po yung mangyari sa tao, kahit ano po mangyari mga kapatid, whether we obey, hindi ko sinasabing wag tayong mag-disobey tayo sa government, but whether we obey and mag-disobey po tayo mga kapatid sa batas na meron po tayo mga kapatid, it will never affect our salvation. But if you are a Christian mga kapatid, yan po yung maapektuhan po sa atin directly po mga kapatid. Kasi syempre, masisira po yung ating testimony, meron pong mangyayari mga kapatid. So isang magandang bagay po mga kapatid, yung law na ibinigay po sa tao is that para yung tao mga kapatid magkaroon po ng pag-iisip na yung bagay po na to is mali at itong bagay na to is tama. And actually yan po yung binanggit po ni Paul on sa Romans na binasa natin sa Romans chapter 3, yung sa ating pong pinag-aralan po mga kapatid. Now, even though na mga kapatid, kahit na po hindi po natin sundin yan kasi nga hindi po tayo totally, hindi ka po totally, hindi ka talaga napapailalim mga kapatid sa tinatawag natin na dispensation of law or the age of law or ng panahon po ng batas. No, sa chart po natin mga kapatid, is yan po yung number 5. Kaya mga kapatid, talagang makikita po natin that as long as a man liveth, yung law mga kapatid, meron po talagang dominion sa kanyang buhay. Dominion over them as long as they liveth. Halimbawa mga kapatid, ikaw magpapakasal ka, it's not only now nagpakasal ka but ginagawa siyang legally as on the government din po mga kapatid. Kaya makikita po natin mga kapatid sa verse number 2 na yan po yung illustration na meron pong katotohanan mga kapatid na as long as the person liveth, ito po yung illustration po mga kapatid. Na kapag ang babae mga kapatid is that meron siyang asawa, so she is bound by the law to her husband as long as he liveth. So yan po yung bagay mga kapatid na illustration sa atin kasi nga most especially po mga kapatid na nandito pa tayo sa bansang Pilipinas, talagang makaka-relate po yung mga Pilipina
sa bagay na 'to mga kapatid, kasi meron pong mga bagay na hindi pa po tayo apektado mga kapatid. Halimbawa mga kapatid, yung divorce, hindi pa siya na-approve talaga na talagang naging totally law na siya ng government po natin mga kapatid. But this illustration about marriage po mga kapatid, dito mo siya maiintindihan kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo na habang nabubuhay ang isang tao, then ano po mga kapatid, yung law is meron pong dominion po sa kanya. So meaning mas maano sa iyo yung batas po mga kapatid, katulad po ng illustration ng marriage of husband and wife. And remember mga kapatid, yung dito po sa Pilipinas, marriage is bound. Kaya kung pipili ka ng mapapangasawa mo talaga mga kapatid, you have to choose it very wisely. No, we know na marami pong mga nagkamali and they really chose a wrong person po mga kapatid. Talaga makita natin yung naging resulta po ng bagay po na yan mga kapatid. But ito po yung isang bagay na hindi po natin talaga matatanggi, that marriage is inseparable. Although mga kapatid, we know, alam ko yung iniisip nyo na may nanghihiwalay kasi merong annulment, merong ganito mga kapatid. But again mga kapatid, yung pinaka talaga na divorce is hindi pa po siya na-approve. Ngayon dito mga kapatid sa tinatawag nating annulment dito sa Pilipinas, may grounds lang siya mga kapatid para maghiwalay po kayo. Ganun, at kung hindi mo mapatunayan yung tatlong grounds na yan mga kapatid, hindi talaga kayo maghiwalay. So basically, at ang katotohanan mga kapatid is that the marriage is inseparable, na ang babae po mga kapatid, ang woman has bound sa kanyang husband sa law, regarding in the law po mga kapatid. Habang nabubuhay po ang husband, habang nabubuhay po ang isa sa kanila mga kapatid, the marriage will be still in bond. Amen? So yan po talaga yung mga kapatid. Although nakikita natin sa ibang bansa na ganito na lang sila, sa iba ganito sila mga kapatid. Kaya nga meron nagpapakasal ng mga iba mga kapatid, sa ibang bansa sila nagpapakasal eh. Kasi pag feeling nila na hindi na sila in link together na parang ganito na ganyan na, magkakaroon sila ng divorce mga kapatid. Pero dito mga kapatid, this is just an illustration, and even the Bible mga kapatid, hindi po nag-okay ang Bible po mga kapatid sa divorce. Now mga kapatid, just always remember mga kapatid that this is just only an illustration kung ano yung sinasabi ni Apostle Pablo po mga kapatid sa verse number 1 na sinabi niyang how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. Yung mga bagay na yan mga kapatid. In regards of husband and wife, hindi po natin basta-basta palitan yung katotohanan in regards of the bond of their marriage. Kaya mga kapatid, makakarelate ka sa bagay po na ito mga kapatid. Pero mga kapatid, if the husband be dead, di ba, pagkakasal, sasabihin na till death do us part. So, pag namatay po yung isang mga kapatid, ano pong mangyayari? So that's the time pa mga kapatid na na-release po siya sa bagay or sa legal obligation po mga kapatid na siya po ay under the law of sa kanya pong asawa mga kapatid. Ayan po yung dapat nating makita mga kapatid. Saka ka lang marirelease sa iyo pong obligation or law in your husband kapag siya po ay namatay. So mawawala ka doon she is loose from the law of her husband po mga kapatid. Now mga kapatid, bakit nakalagay po yung bagay po na yan? Meron niyang connection mga kapatid, most especially po mga kapatid sa verse number 4. Kung ano po yung nangyari po sa ating buhay po mga kapatid, and as what we going to continue our life. But dito mga kapatid, I'm trying to show to you na yung bagay ng illustration na binigay ni Apostol Pablo sa atin mga kapatid, na ganun po talaga tayo. We are bound, the law is dominion over sa tao po mga kapatid, at yung bagay na yan na hindi lang magdodominion sa atin if the other one is dead. So malulus po siya mga kapatid, masisave po siya doon sa law na mayroong obligation sa kanyang partner po mga kapatid,
And then, pwede po siyang mag-asawa muli kung gugustuhin niya po mga kapatid. Kasi that's the time na sinabi mo ng till death do us part at yung kamatayan yung magpaghiwalay sa inyo at kapag dumating po yan mga kapatid is that you are loose from the law of in your husband po mga kapatid. So dapat nating maintindihan yung mga kapatid para makita natin sa verse number 4 kung ano po yung connection ng bagay po na yan sa buhay po natin mga kapatid. Kasi minsan mga kapatid, we are thinking that as a people, as a human po mga kapatid, we are thinking that we are bound in the law, na hindi naman talaga tayo bound sa law po mga kapatid kasi nga Jesus Christ died and fulfilled the law na hindi po natin kayang gawin. Because we cannot pay our sins and we know po mga kapatid that sin and bagay po na yan mga kapatid is that it will gives us conviction or guiltiness sa ating puso po mga kapatid. Yung bagay po na yan mga kapatid kapag tayo po ay nagkasala or nakagawa tayo ng hindi po mga kapatid, it brings guilt and condemnation po mga kapatid. Yan po yung isang bagay na nararamdaman ng isang tao, most especially kapag alam mo yung katotohanan, kapag Kristyano ka mga kapatid, yung bagay na gagawin natin if we break the law, ang dala-dala po niyan mga kapatid, ang consequence po niyan mga kapatid is guiltiness and condemnation. And I know mga kapatid, the moment we commit mistakes, we commit sin in our life, yan po yung iniisip natin. Ano yung gagawin ko para mapapawalang sala ko? Ano yung gagawin ko para mapatawad ako ng Diyos? Amen? Yan yung mga bagay na iniisip po ng tao mga kapatid. Sa bagay na yan, kapag hindi po nila naintindihan yung salita po ng Diyos on kung ano po yung bagay po na yan mga kapatid. Kasi dito mga kapatid, makikita natin sa verse number 3, nang sinabi dyan, so then if while her husband liveth, she be married to another man. Kumbaga mga kapatid, hanggang nabubuhay pa yung iyong asawa, hindi ka pwedeng ikasal sa ibang lalaki po mga kapatid, she shall be called an adulteress. Diba yung kaso po mga kapatid na nangyari po sa atin kapag nahuli ka na may kalaguyo ka at kasal ka, ganito, pwede kang kasuhan ng adulterer. At mga kapatid, pwede kang makulong yan. Kung nasa service man, nasa government service ang isang tao, diba, police or any agency po mga kapatid, pwede siyang matanggalan ng trabaho po mga kapatid. And at the same time, pwede kang makulong sa bagay po na yan mga kapatid. So mga kapatid, yung bagay po na yan that is real even sa panahon po natin ngayon mga kapatid. Pwede kang tawaging adulterers kasi nga hindi pa patay yung asawa mo pero humahanap na tayo ng ibang makakasama natin mga kapatid. So hindi po siya maganda mga kapatid. And this is the thing na sinabi na this is an adulterers po mga kapatid. Pero mga kapatid, sa isang bagay, sa isang banda, kung yung husband po is patay na mga kapatid, then she is free from that law na meron siya na hindi mo pwedeng hiwalayan ng iyong asawa, hindi kayo pwedeng mag-divorce, dapat kayo yung magsama kasi kayo yung kinasama mga kapatid. Then hindi po siya matatawag na adulterers. Amen? Though na-married ka sa isang man, tapos namatay na yung asawa mo, nag-asawa ka ulit mga kapatid, you cannot be called a what? Adulterers because patay ka na sa law, you are dead to the law, you are already loose from that law po mga kapatid. So mga kapatid, makikita natin na isang bagay na yung bagay po na yung mga kapatid na the moment we commit mistakes, then guiltiness and condemnation ang darating po sa atin mga kapatid. Kaya imagine natin mga kapatid yung buhay natin. Just go think about in the past. Go think na makapag-isip ka sa bagay na ginagawa mo dati mga kapatid kung ano yung ginawa ng kasalanan sa atin mga kapatid. Ano yung nangyari sa buhay mo nung ikaw ay nagkasala. Hindi po yan madali mga kapatid. Although sa atin pong mata, as in a naked eye po mga kapatid, nakikita natin na yung kumbaga tayo, pag tumingin tayo ng kasalanan, meron siyang level. Dahil lang sinungaling ka lang, ganyan lang yan. Ikaw nagnakaw ka, ganito siya, medyo mas malaki. Ikaw, ganito ka, nag-adultery ka, ganito ka, nakipag-apid ka, ganyan ka, so ito sa'yo. Ganito yung bagay na yan mga kapatid. Pero mga kapatid, isang bagay dyan,
Dito lang po in-illustrate ni Apostle Pablo yung bagay mo na to kasi makikita mo sa mag-asawa mga kapatid, kapag naghanap siya ng iba, then it committed mistakes. It became, mga kapatid, yung isang bagay dyan is nakaka-feel po tayo ng sorrow, di ba? Ano yung pakiramdam mo na kapag nagkasala ka? You feel sorrow, you feel sorry for yourself, and it brings condemnation to you. Kinokondemn mo na yung sarili mo. Ang sinasabi po ng ibang tao, siguro hindi na ako mapapatawad ng Diyos kasi talagang makasalanan ako. Siguro hindi ako ililigtas ng Diyos kasi grabe yung kasalanan na ginawa ko, ganito, ganyan, patong-patong na po lahat. That's the time, mga kapatid, na kinokondemn ka ng sarili mo because the way you're thinking in that thing po, mga kapatid, is that wala nang magagawa because you think na yung kasalanan na ginawa po natin is mabigat. At iniisip po natin na hindi mo siya kayang bayaran, hindi mo kayang pagbayaran sa Panginoon yung ginawa natin, mga kapatid. But mga kapatid, yan po yung daloy o bagay na ginagawa po ni Satan sa atin para hindi po natin makita yung katotohanan. So that these people, this kind of person po, mga kapatid, na mag-iisip na nakagawa po ng kasalanan, ay wala nang mangyayari sa buhay ko kasi nagkasala naman na ako. Sige na, hindi na lang ako magaling niya kasi kahit ano man gawin ko, nagkakasala naman ako. That's condemnation po, mga kapatid. Kinokondemn mo yung sarili mo na alam mo naman talagang hindi mo yan kayang bayaran. Amen? Alam mo yun sa sarili mo na you cannot pay that even though, mga kapatid, magsimba tayo araw-araw, every Sunday, we cannot pay that kasi, mga kapatid, kung titimbangin, halimbawa, dumating sa point, halimbawa, ganito yung nangyari, tinimbang yung mabubuti mong ginawa at kasalanan mo, mga kapatid, baka magulat ka. Iniisip mong napakabuti mong tao, pero nung tinimbang, mga kapatid, lumabas na isa rin pala ako sa pinakamasamang tao sa balat ng lupa. And so that thing, mga kapatid, talagang yan yung bagay, kapag ganyan na yung iniisip natin, kapag ganyan na yung mindset natin, mga kapatid, the sin that we have, the sin that we commit, and everything, mga kapatid, it will give condemnation to us. Kinokondemn mo yung sarili mo kasi nga, feeling mo, ito na siya, feeling mo, ganito na siya. Feeling mo, parang napaka-weak ko. But mga kapatid, the good thing about in this mga passages dito, mga kapatid, it gives illustration to who are you, who are me, kung ano po ako, ano po tayo, mga kapatid, sa ganitong bagay, at kung paano tayo binigyan ng Diyos ng solusyon sa mga bagay po na ito, mga kapatid. Kasi kung tayo lang po yan, mga kapatid, hindi po talaga natin yan kakayanin. Kahit anong gawin natin dyan, mga kapatid, later on, after a while, babalik sa isipan mo kung ano yung ginawa mo before nakasalanan. Ihahan ka niyan, mga kapatid, kasi what? So that you will feel condemned again. Amen? Kaya, mga kapatid, you cannot, hindi mo siya matatakasan. Hindi po tayo makakatakas sa bagay po na yan, mga kapatid, kasi nga, we commit mistakes, we commit sin in our life. But in verse number 4 po, mga kapatid, now the pictures applied directly po, mga kapatid, to the body of Christ. Na, mga kapatid, the body of Christ is the body of Christ. This is not a religion, this is not on something na grupo-grupo, mga kapatid, but the body of Christ is the one who believed that Jesus Christ died for their sins, was buried, and rose again the third day according to the scriptures. If a person believed that, then he belonged to the body of Christ. Now, mga kapatid, we know that all men are sinners from Adam. As what is stated in Romans 5, verse number 12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, ibig sabihin, mga kapatid, wala pong nakaligtas po sa atin when it comes to sin. Ibig sabihin, kahit sa tingin mo kung gaano kakabait, there are time na nagkakaroon po tayo ng shortness or short sa glory ng Panginoon po, mga kapatid. As the illustration told us in previous verses po, mga kapatid, na makikita natin dyan, mga kapatid, na yung bagay, na yung tao, ang lahat po ng tao, wala din pong exempted. Lahat po ng tao po, mga kapatid, is nagkaroon po ng dominion po, mga kapatid, in regards of law na tayo pong mga makasalanan. Amen? As long as a man liveth po, mga kapatid,
basically, we are bound to law. Kaya nga mga kapatid, yung iba talagang nagpapagod sila, lahat gagawin nila para lang mapatawad sila mga kapatid. Lahat gagawin natin, siyempre lahat naman gagawin natin para mapatawad ka eh. But the thing is mga kapatid, yung ginagawa ba natin na para mapatawad tayo ng Diyos is tama. Kasi mga kapatid, dapat naka-align po siya sa salita po ng Diyos. At kapag hindi po siya naka-align sa salita po ng Diyos mga kapatid, then magkakaroon po ng failure yung atin pong ginagawa at hindi po yan talaga aabot sa Diyos kasi nga, una sa lahat, to begin with, makasalanan na talaga tayo. Nakuha niyo po mga kapatid? Bago pa tayo nabuhay dito sa mundo mga kapatid, then we are sinners. So to begin with, sa pagsimula po natin mga kapatid, makasalanan na po tayo. Hindi po tayo nagsimulang righteous katulad po nila Adam nung panahon po na ginawa sila ng Diyos. Tayo po nung nabuhay tayo dito sa mundo, dito sa lupa, makasalanan na po tayo mga kapatid. But then mga kapatid, ito po yung bagay na nagdominion po sa mga tao, mga kapatid, sa atin po mga kapatid, as long as he liveth. So mga kapatid, isang bagay na katotohanan na hindi po natin matatanggi that everyone is bound to the law, but Jesus Christ, mga kapatid, came to earth to fulfill the law. Basahin po natin yung Matthew chapter number 5, verse number 17. Matthew 5, verse number... Hindi ito yun. Wait lang. Nagkamali ako ng kopya. Hanapin natin yan kasi maganda yan mga kapatid, yung aking pong dapat na verse na nakalagay po dito. Amen? Sa Matthew yan siya, sa Matthew chapter 5 po yan siya. The verse, ayan, Matthew chapter number 5, nasa Mark pala ako, kaya pala. Matthew chapter number 5, verse number 17, tama pala siya mga kapatid. The Bible says there, think that I come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. So mga kapatid, meron tayong mababasa sa Bible na may isang tao na kinausap niya ang Panginoong Hesus at nagawa niya raw po lahat ng law. Simula pa nung siya po ay bata. Pero nung may inutos yung Panginoon sa kanya na ibenta mo yung ari-arian mo, at ibigay mo sa mahirap at sumama, follow me, then mga bagay mga kapatid na makikita mo talaga na hindi talaga lahat ng iutos ng Diyos is kaya po talagang sundin ng tao po mga kapatid. So dito mga kapatid, makita natin na Jesus Christ fulfilled the law. Bakit po mga kapatid? Because they cannot do it. Now what they have in the past po mga kapatid is only a temporary atonement po mga kapatid because the blood of the goats and the others po mga kapatid, yun po yung nag-cover muna. But later on mga kapatid, Jesus Christ came. Now mga kapatid, ang Panginoong Jesus nag-provide po sa atin ng solution, ng gracious solution po mga kapatid, sa bawat isa, sa bawat tao po mga kapatid, na maniniwala sa kanyang ginawa dun sa krus ng Kalbaryo po mga kapatid, na ito pong gospel of the grace of God is magiging part ang isang tao ng body of Christ. At kung isang tao is naka-under the law, then the moment na tayo po ay naligtas, you are dead to the law because the gospel of the grace of God save you. Pinaniwalaan po natin mga kapatid. So makita mo mga kapatid, hanggat hindi po natin nakikita yung katotohanan sa salita ng Diyos, meaning hindi pa po tayo patay sa batas. Hindi ka pa dead sa batas po mga kapatid. So ito po yung punto po ni Apostle Pablo po mga kapatid sa bagay po na yan. If you are not yet saved, then what? Hindi ka pa po patay sa batas or sa law po mga kapatid. Now, yan yung isang bagay po na maintindihan po natin. Because in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, makikita po natin dyan
that how Paul preached the gospel and declares it sa kanila mga kapatid. At ang sinabi niya na itong pinideliver ko po sa inyo, ito po yung aking tinanggap na si Jesus na matay para sa aking kasalanan. Siya ay nilibing at muli po siyang nabuhay pagkatapos po ng 3 araw. Now let's read Galatians chapter number 2, verse number 18 hanggang verse number 21. Galatians chapter number 2, verse number 18. The Bible says there, mga kapatid, "For if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. For I through the law," sabi niya mga kapatid, "am dead to the law, that I might live unto God." Isang magandang verse po yan mga kapatid, na katunayan na even si Apostol Pablo, na nasa dati siya pong panahon na siya po ay nasa batas, at ang sinasabi niya na po dito mga kapatid, "For I through the law am dead to the law." Patay na po siya sa batas, that I might live unto God. Verse number 20, sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, sabi niya, kung yung katuwiran ng tao is nanggaling sa batas, sa panahon po natin ngayon mga kapatid, then yung kamatayan ng Panginoong Jesus is walang kwenta. Kasi bakit mga kapatid? Kaya mo naman pala. Ibig sabihin, yung nangyari sa Panginoon, hindi siya sapat. But mga kapatid, siya mismo nagsabi that He is dead to the law. Nang sinabi niya, kung babalikan po natin yung ating text po mga kapatid, in Romans chapter number 7, verse number 4, "Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, which is Jesus Christ, that we should bring forth fruit unto God." Kaya mga kapatid, makita mo mga kapatid, pinatay po tayo sa batas at naging part po tayo ng body of Christ. Ngayon mga kapatid, the moment we trust the finished work of Jesus Christ, the believer is sealed. Kung tayo mga kapatid, yung naniwala sa ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, na yan lang ay sapat na mga kapatid, then yung Holy Spirit of promise mga kapatid, nag-seal po sa atin. At hindi lang po dyan mga kapatid, He also baptized us into one body po mga kapatid. Amen? Yan po yung bagay na dapat makita natin mga kapatid, and we can read that in 1 Corinthians chapter number 12, verse number 13. O yan, basahin natin yung mga kapatid. 1 Corinthians chapter number 12, verse number 13. Ang sabi niya mga kapatid, "For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit." So mga kapatid, the moment we trust the finished work of Jesus Christ, na yun lang sapat na yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, hindi mo na kailangan gumawa ng anything po mga kapatid, then the Holy Ghost will baptize you into one body, which is the body of Christ. Kaya yun po yung sinabi mga kapatid, if we're going back to Romans chapter number 7, verse number 4. "Ye are also become dead to the law by what? By the body of Christ." At kailangan po nating maintindihan yung body of Christ na yan mga kapatid. Kasi yung body of Christ po na yan, yan po yung church na sinasabi po ng Panginoon sa panahon po natin ngayon. Hindi po yan katulad ng mga denomination na ganito mga kapatid. Because all the members of the body of Christ, yun po yung mga naniwala na yung Panginoong Jesus na matay para sa aking kasalanan, nilibing at muli nabuhay, yung tinanggap niya yung bagay na yan lang ay sapat na at pinaniwalaan niya mga kapatid. Diyan po kumikilos at kumilos po yung banal na spirito na silyuan ka mga kapatid.
And at the same time, para sigurado kang talagang ikaw ay ligtas, inilagay ka niya doon sa kanya pong katawan. Now, it is like mga kapatid, it is like a union. Parang ako mga kapatid, dati ako dito na nalugmok ako dito sa kasalanan, sa batas, pinatay ako ng Panginoon, binuhay niya akong muli, nilagay niya ako sa body of Christ. So ngayon mga kapatid, patay na ako doon sa law. I am dead to that law mga kapatid. Now I live unto God na sinasabi po ni Apostle Pablo po mga kapatid. Now it conform us to Christ's death, burial, and resurrection po mga kapatid, na tayo po is hindi po tayo maisailalim ng authority ng batas or ng authority po ng law po mga kapatid. Kaya mga kapatid, tayo po ay namatay sa batas dahil po sa ginawa po ng Panginoong Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo at hindi po dahil sa ginagawa o gagawin po natin sa hinaharap para maisip po natin na tayo po ay mapatawad po ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, the forgiveness is already available nung ginawa po ng Panginoon Jesus yan doon po sa krus ng Kalbaryo po mga kapatid. Kaya kung tayo po ay belong na po sa Kanya mga kapatid, who are raised from the dead, then ano po yung dapat gawin ng isang Kristiyano? Fruitfulness is one of the reason. Yan po yung isang rason po mga kapatid at purpose ng bagay po na ito mga kapatid na tayo po ay makapagpatuloy at makapag-bring forth fruit unto God. Kaya mga kapatid, hindi po yan mangyayari kasi nga imagine mo, you are dead to the law. You are dead to the sins. Wala ka na po sa kasalanan mga kapatid, nandito ka na po ngayon sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay napalaya po sa bondage of law, I think mga kapatid, hindi po dapat mamuhay ang isang Kristiyano, ang isang member ng body of Christ, na mamuhay sa kasalanan. Amen? Pilitin po natin mga kapatid na makapagpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon at maging blessing po tayo mga kapatid sa mga tao. Kasi mga kapatid, kung tayo po ay ligtas na at nagpapatuloy po tayo sa kasalanan mga kapatid, yung binigay po ng illustration ni Apostol Pablo mga kapatid, na kapag ikaw ang babae, nag-asawa siya ng iba, nakasal pa siya dito sa lalaki, din ang kanyang kasalanan ay adulterer. So mga kapatid, tayo bilang isang Kristiyano po mga kapatid, we are dead to the law and now ngayon mga kapatid, nandito na po tayo sa body of Christ at kapag bumabalik ang isang Kristiyano sa kasalanan mga kapatid, then you're having a spiritual adultery po mga kapatid. Bakit? Kasi nandito na tayo sa Panginoon. Pero ginagawa pa rin yung mga kasalanan po mga kapatid at hindi po nakukonsider yung Panginoon, then we're having spiritual adultery po mga kapatid. Amen? So ngayon mga kapatid, nakuha natin kung ano po yung connection ng bagay na yan, yung illustration po ng husband and wife in regards po sa bagay na sinabi po dito sa verse number 4 po mga kapatid. Mga kapatid, kung tayo po ay magpapatuloy sa pag-commit po ng sin po mga kapatid at hindi po natin kinoconsider ang Panginoon po mga kapatid, magkakaroon po ng problema yung buhay po natin. Amen? Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, kailangan po nating i-honor ang ating Panginoong Jesus at tayo po ay lumakad in the newness of life. Amen? So, paano po mangyayari yan mga kapatid? We have to listen, we have to read, we have to understand, at hayaan po nating malambot yung ating puso at isipan na tanggapin yung sakit ng salita ng Diyos at tanggapin ng katotohanan na makita po natin sa salita ng Diyos. Because mga kapatid, and at the end of the day, what will matter is only the Word of God. Amen? Kaya mga kapatid, we know that the Word of God is very important in our life. Kasi kung wala ito mga kapatid, wala po magpapaalala po sa atin. Wala po magbibigay po sa atin ng wisdom, knowledge, and understanding kung ano pong gagawin natin sa ating buhay. Magiging bagay na kung ano lang, sige lang, parang walang batas, walang ganito, then chaos yung buhay mo mismo. Hindi mo alam kung paano ka maligtas, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo mga kapatid. It is because what? We are blind by the God of this world. Kaya ginagawa natin, susundin natin lahat, gagawin natin lahat, na alam naman natin from the beginning, may mga bagay na hindi mo dapat sundin at sundin po natin kung ano po yung dapat na ating pong sundin sa panahon po natin ngayon mga kapatid.
Ngayon na tayo po naligtas, then we have to honor Christ to walk in the newness of life. Amen? I hope po mga kapatid, mga minamahal na nakita po natin yung bagay po na yan. And I hope that makatulong po sa ating buhay po yung bagay na yan. Ang sa ganun mga kapatid, makapagpatuloy po tayong maglingkod sa Panginoon na meron pong kabanalan, meron pong tamang buhay sa atin pong buhay habang nandito pa tayo sa lupa. Amen? Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa inyo pong salita. Nawa Panginoon na ito pong salita ay pumasok po sa aming puso, Panginoon, at mailagay po namin sa aming isipan nang sa ganun, Panginoon, ay matutunan po namin ng mga bagay-bagay na dapat namin matutunan sa mga oras na to, sa mga oras na to, Panginoon, sa mga darating po sa aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ikaw po manguna sa amin, sa matamis na Panginoon Jesus, namin tagapagligtas. Amen at amen. So, hiling ko po si Brother Julius para sa ating closing prayer and closing hymn.